Every 16th of December marks the beginning of Misa de Gallo until the midnight of the 24th. For many years, it has been one of the most notable customs of the Filipino Catholic community in honor of the Blessed Virgin Mary and in preparation for the birth of Christ. The origin of Misa de Gallo is obscure, some believing it was from Mexico. However, many historians said the midnight masses have begun in the 16th century during the Spanish colonization period in the Philippines, when the Spanish friars were just starting to evangelize the country. So, ang ginawa ng mga fraile noong unang panahon, noong 16th century, they have decided to make the novena masses in preparation for Christmas at 4 in the morning. Nang sa ganon, makapagsimba ang magsasaka ng alas 4 at sa alas 5, makapunta na sila sa bukid para sila ay magtrabaho. Kaya nga ito ay naging Misa de Gallo. Diba yung Gallo, alam natin yung Gallo, yung cock, yung tandang. Ano? Kasi kaya ito tinawag na Misa de Gallo, gumigising kasi ang karamihan ng mga tandang tumitilao sila ng alas 4 ng madaling araw at the crack of dawn. Kaya nga iniintay nila yung pag tumilaok na yung manok, ibig sabihin ng hudyat nila para sila ay magsimba na, kaya tinawag din itong Misa de Gallo. In Filipino parishes nowadays, changes have been made from the Misa de Gallo origin. Anticipated masses are now also practiced, usually held at 8 or 9 in the evening to accommodate people who have different work schedules. In fact, not only in churches can Filipinos observe the Christmas novena tradition, just like in Rizal Park, where anticipated masses are even open with a song performance from choir members. Thus, it is really not surprising that many Filipinos observe this famous Christmas tradition. Part of the anticipation for the birth of Christ is the common belief that completing the 9-day series of the midnight masses would grant a personal prayer intention. This belief has been one of the many reasons why Filipinos observe the Simbang Gabi tradition. Naano na namin yan parata namin yung nagsisimba kami ng madaling araw. Tsaka may wish din kami naman. Magkakasama kami kasi yung anak ko nasa lola niya, tapos yun, nangyari naman, nagkasama. Natupad naman, nagkasama kami. Tapos, nagkaroon ako hiningi ko na magkaroon ng konting business. Ayun, natuloy din. Kaya, malaking pasasalamat ko talaga. Para po mabuo namin yung wish namin sa darating na Pasko. Ito po, yung binigay sa amin ni God. Humiling po ako dun sa kaya po na lalaki. Binigyan niya rin. Lalaki siya. Tapos po, humiling din po ako sa kaya po ng babaeng sa panganak, binigay niya rin po yun. Nagkatotoo po yung hiniling ko po sa tradisyon. Nakaugalian na ng bawat ng Pilipino yun. Hindi na mawawala sa Pilipino yung simbang gabi. Ano purpose para sa pamilya. Sa yung pagpapasalamat sa itaas. Diba? Lalo na binigyan ako ng isang baby na malusog. Misis ko. Yun lang naman ang namin, pagsisimbang gabi. According to Monsignor Arnel F. Lagareos of Our Lady of Light Parish, Archdiocese of Antipolo, novenas are part of the old Catholic tradition for many centuries, which also involves personal prayer intentions of the people. Ang pagnunubina ay talagang isang matandang bahagi ng tradisyon ng ating simbahang Katolika. Kadalasan talaga kapag mayroong mga malalaking kapistahan, like kapag mayroong fiesta, di ba, mayroon ding nobenaryo, kapag mayroong kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga nobenaryo, ganoon din ang Pasko. Ang nobenaryo ay ang 9 na araw na inilalaan ng ating simbahan para paghandaan ang isang mahalagang kapistahan. Kasama na rito yung Pasko. Actually, hindi lang naman ang simbang gabi ang uri ng nobenaryo. Marami pang ibang uri ng nobenaryo. Kaya lang, siyempre, pinakapopular sa lahat ay ang simbang gabi dahil nga yung Pasko ang pinakamahalagang pagdiriwang para sa ating mga Kristiyano, lalo na para sa ating mga Pilipino. Man talaga wish, kundi ang sinasabing matutupad ay kung ano yung hinihiling mo sa panalangin. So parang not necessarily, well, of course, it could be a wish, but it is more of what you're asking in prayer. This is Mrs. Malu Figueroa. She grew up in a religious family and obliged herself to do Christian duties, and part of it is attending the dawn masses. Bilang obligado ng isang namumuhay Kristiyano nga, sabi ko, pag ikaw ay lingkod ni Lord, talagang ando na yung puso mo sa pagsiserve,
Hindi lang novena, mas nga. Pero actually, mayroon din pinaka-intention, yung mabuo mo sana ng 9 days novena na yun. And so far, hindi naman tayo gaanong naghahangad ng maganda o marangyang response or ano man. Yun na, sapat na kung ano man yung ibigay ni Lord sa akin. Pero ang Mrs. Figueroa has dedicated her life to serve the Lord and understands that every sacrifice comes with a much greater blessing in return. Kung mapapansin mo dito, mayroong 3 rings. 3 rings means sa preparing nitong Christmas o Advent time or Christmas season, yung 3 rings na nilayang ko dito, unang-una sa preparing for the sharing, caring, ayun. Tapos kung ano yung mayroong ka, isi-share mo. At pinakahuli, magsasuffer ka talaga sa suffering. Siguro yung blessing sa akin within today, this day is the 59th birthday of my husband. Na ang blessing ay buhay pa rin ang asawa ko. Ang laking biyaya na yun para sa akin. Just like Mrs. Malu, Mrs. Zenaida Reyes Godoy is a Catholic devotee. She has been completing the whole series of dawn masses since she was 15 years old and still believes that her prayers have always been answered. Sarili ko kasi ito yung time ng meditation, tsaka yung time ng paghahanda, at tsaka yung paghihintay natin dun sa kapanganakan ni Jesus. Yung birthday natin, di ba, importante sa atin, iniintay natin yan. Lalo na yung birthday ng ating Panginoon, talagang iniintayan. Kaya yung simbang gabi, ito yung proseso sa aming pamilya. Naghihintay, naghahanda, yung preparation ba. Kaya talagang yung simbang gabi hindi nawawala sa aming buhay. Talagang ibinigay ni Lord yung biyaya. Binigay niya talaga. Ito na ako ngayon bilang dati sa pagtitinda, napakahirap ng buhay. Hindi ba talagang struggle yan? Pero eto ako ngayon, successful. Sinasabi kong binigay ni Lord dahil magaganda na yung buhay ng anak ko. Hindi na nila dinanas yung hirap na dinanas namin noon. Being naturally God-fearing, Filipinos believe that their prayer intentions will be bestowed with a strong faith and with dedication as they complete the 9 days of hearing the dawn masses. Marami talagang testimonies ng mga Katoliko o nagsasabi na kapag meron silang ipinagdarasal ng 9 days novena ay nagkakaroon ito ng katuparan. Siyempre, yung katuparan ng ating panalangin ay depende rin sa maraming mga bagay. But in general, it is. So again, gusto ko lang linawin na hindi ito wish, kundi ito ay prayer intention. Prayer intention, yung ating intention sa panalangin. Yun yung sinasabi na binibigyan ng katuparan. Maliwanag sa banal na kasulatan na ang panalangin na may kaakibat na pagsasakripisyo ay higit na masasabi natin epektibong uri ng pananalangin. Of course, yung pagsisimbang gabi, malaking sakripisyo ito. Imagine, 9 na araw kang gigising ng alas 3:30 ng madaling araw para makapagsimba ka ng alas 4. Hindi naman to automatic na kapag meron akong ipinagdarasal ay automatically maibibigay. But in normal circumstances, we would say that the probability is very high because, God listens to prayers, especially if it is with a form of sacrifice. This popular pre-Christmas celebration is indeed a sacrifice for every Filipino for showing their passion and discipline to fulfill their Christian duties. After the dawn masses, another uniquely Filipino tradition, the delicacies, expect the churchgoers. Stalls of different foods like bibingka, puto bongbong, suman, and hot pandesal line up outside the church. On the 24th, the last day of Misa de Gallo welcomes one of the most special night with a panunuluyan, or also known as the reenactment of the night Christ was born. Filipinos really look forward to the birth of Christ, that they try to observe every tradition relevant to Christmas, and in a way, Simbang Gabi as one of the most celebrated customs gives them joy and a hopeful outlook on the birth of Christ no matter what the circumstances are, which just expresses their strong faith for the one above us all. This is Lorraine Mata, wishing you a very Merry Christmas.